Kaibigan, bibigyan ko kayo ng tips paano yayaman. Magugulat kayo sa topic ko. Pero ito kasi talaga, pinag-isipan ko maigi from my experience, saka sa mga binabasa ko, at alam ko yung mindset ng Pinoy. Ano yung kailangan nyo ngayon? Ito po, step 1. Ito talaga yung pinaka-basic steps para yumaman. Walang shortcut Tingnan nyo Papakita ko mamaya. Bakit marami sa atin hindi mayaman? 6 na hadlang, explain ko mamaya. Pero, itong mga kaalaman to, matagal na to. Okay? Dati, 50 years ago, ito, Norman Vincent Peale, Positive Thinking, halos nabasa ko na lahat ng libro niya. Lately, 10 years ago, kay Oprah, meron siyang Law of Attraction. Halos pareho sinasabi niyan. Lahat ng kayamanan nasa utak nag-uumpisa. Kay Norman Vincent Peale, medyo religious. Pastor siya. Law of Attraction, wala ganong religion more universe. Pero pareho din na sinasabi. Ngayon, maraming self-help books, paano yayaman, maging successful. Iba-iba lang ang style. Pero halos yung mensahe, pareho din. Yan sabihin ko na sa inyo, ito yung step 1. Ito yung problema natin talaga. Bakit hindi yumayaman, hindi nagiging successful ang kababayan natin? Tingnan nyo ilan sa inyo meron itong 6. Number 1, iniisip mo na hindi ko kaya yan. Diba? Aminin na natin, diba? Iniisip mo yan Sobrang hirap yan. Mag-start ng negosyo. Maging leader sa eskwelahan. Gumawa ng malaking project. Hindi ko kaya yan. Hindi ako handa dyan. Okay? Ngayon, ang tamang kaalaman, dapat sasabihin mo sarili mo, hindi ko kaya ngayon. Pero pag nag-practice ako, nag-aral ako magsalita, pag nagsikap ako, makakaya ko balang araw. Huwag kang umasa sa ibang tao. Walang tutulong sa'yo. Maniwala ka. Ako lang bibigay sa'yo magandang payo. Yung ibang tao, marami dyan basher. Gusto nila hindi ka successful. Gusto ng mahirap, maraming mahihirap. Gusto ng hindi successful, maraming hindi successful para hindi sila malungkot. Kasi malulungkot sila kung naging successful at yumaman ka. Okay? Kaya ikaw pa lang talagang tutulong sa sarili mo. Number 2, ito, pwede rin to sa pag-ibig, pwede sa negosyo. Yan. Hindi ako deserve mahalin. Yan. Ang tawag niyan, toxic shame. Parang inferiority complex. Umpisa pa lang, dina-down mo na sarili mo. Minsan, masarap mag-self-pity Ganun talaga. Patawarin mo sarili mo, kung ano man tingin mo kasalanan mo. Tapos, unti-unti, tataas ka. Okay? Number 3, pwede mo sabihin, ito, mindset that, hindi ko deserve yumaman Hindi ko deserve magtagumpay hindi ko naman deserve maging honor o mabigyan ng award Pag ganyan kasi iniisip, lahat naman ng katabi ko mahihirap dito sa probinsya, sa barangay, ordinaryong tao lang naman ako. Paano ko magagawa? Hindi naman ako katulad ng mga napapanood ko. Pag ganun agad ang mindset mo, talo na agad. So, babaguhin mo talaga to unti-unti. Hindi bigla mahirap to unti-unti. Ito talaga first step para kumita, maging successful. Number 4, ito laging sasabihin mo, gumawa ka na, magtrabaho ka, mag-isip ka ng malaking plano. Hindi ako ready, hindi ako handa. Wait muna. Hanggang kailan tayo mag-wait? Diba? Next time na lang. Diba? Hindi ka marunong mag-swimming. Di talon ka sa swimming pool. Matututo ka mag-swimming. Diba? Ganun yun Tingin mo mahirap. Dapat ang ginagawa nyo lagi, may challenge sa buhay. Diba? May challenge sa buhay. Ako, sa health tips, naturuan ko na kayo marami. Tingin ko to sa pera. Magaling ako dito. Niwala kayo. Dati gusto ko magkaroon ng bookstore. Dahil binasa ko lahat ng mga librong yan. Suki ako sa bookstore. Pero nagawa ko tong tips pang mababa para sa inyo. Number 5. Hindi na ako magbabago. Diba? Laging ganyan Ganito na ako, hindi na ako marunong magsalita. Huwag mo ako papaharapin. Hindi ako marunong kumanta, hindi ko kaya, hindi ako leader, sunurin lang ako. Di ba? Pag ginanyan mo sarili mo, wala na talaga.
lahat ng tao kaya magbago. Depende sa purpose mo. Diba? Kung may purpose kang malaki, magbabago ka. Number 6, ito laging yung complaint. Wala akong sapat na blanco. Ano blanco? Wala akong sapat na oras, wala akong sapat na talento, wala akong sapat na pera, walang tumutulong sa akin. Laging ganon, di ba? Kung wala ka nga ngayon, alam ko, wala ka talaga ngayon, unti-unti eh. Di ba? Tuturuan ko kayo paano gagawin unti-unti. Meron pa nga, actually may number 7 pa yan eh. Ang number 7 dyan, basta. Basta ayaw ko. Basta ayaw ko lang magtrabaho, happy na ako, maging mahirap, hanggang dito na lang ako. Ito mo na babaguhin mo. Unti-unti. Hindi ito kayabangan. Hindi ito yung be-brainwashin mo sarili mo. Kaya ko lahat. Iba yun. Kayabangan yun. May sira yun. Diba? Dapat unti-unti. Step by step. Aralin mo. That's the best way. So, ito na nga. So, ano yung mindset magpapayaman sa'yo? Pag nabaligtad mo na itong 6, na kaya mo na, pag nag-aral ka maigi, in a few years, deserve mo kasi nagiging mas mabait ka na, ayusin mo buhay mo, dapat ka maging successful kasi may purpose ka sa buhay. Mamaya, may explain ko bakit napakahalaga itong pwede ka maging successful kung yung pera mo naman, meron kang magandang project na gagawin. Kung sasabihin mo, gusto ko yumaman para bumili ng maraming bagay, walang tutulong sa'yo. Oo. Dapat may purpose kang matulungin, maganda sa komunidad, maganda sa planeta. Kasi kung wala kang purpose sa buhay, pansarili mo lang, swapang nun, walang tutulong sa'yo. Bakit ka nalang tutulungan? Selfish ka, di ba? Yan ha. May secret mamaya yan. Number 4, ready na ako. Magiging ready ako pag inaral ko to. Pero may time yon. Number 5, kaya ko magbago. Kaya mo to. Ako, kala ko hindi ko kaya magbago eh. Oo. Number 6, meron akong enough resources one day. Okay? So, ang paggawa ng goal, let's say, gusto mo unti-unti. Hindi ka marunong magsalita. Hindi ka marunong humarap sa tao. Kailangan, alam mo, meron kasing ugali na inaaral yan eh, yung emotional quotient. Merong alam mo na pag kinausap mo na walang dating, walang confidence, wala rin gagawin, mag-give up agad, hindi siya makukuha sa trabaho. Hindi siya mapapabigyan ng malaking project. Kasi siya mismo wala siyang tiwala sa sarili niya eh. 'Di ba? So, bakit ka magtitiwala? Kaya unti-unti, kung meron kang goal, 'di ba? Bago ka yumaman, meron kang business, kailangan marunong ka i-handle. Kung lumaki yung business, kaya mo ba hawakan yung pera? Alam mo ba paano maghawak? Mag-aral ka. Paano maghawak ng pera? Kailangan magaling ka sa math. Sabi mo, bobo ako sa math. Hindi, aralin mo yan. 5 plus 5 lang. Hindi naman mahirap na math yan. Short-term goals, lagay mo. Magaling magsalita, maayos pananamit, magpapapayat, na healthy ako. Diba? Para matuloy mo yung goal mo. Meron ako magandang tutulungan na iba. Start ka sa maliit. Sa 100 pesos, sa 500 pesos. Kung ano yung pagsisipag mo sa 1,000, 2,000, yun ang gagamitin mo pag 1 million ka na. The same strategy na pagtitipid. Lumaki lang. Tingnan mo to. Ito, 50 years ago din. Kita mo yung mga tips. Sobrang successful siya. Yan, no? Bakit tinuturo noon para yumaman? Ito, how to win friends. Huwag mag-alala. Matuwa sa trabaho mo. Huwag magalit sa amo. Paano magsalita? Paano magkaroon ng confidence? Paano maging leader? Lahat to bestseller. Kasi ito yung step by step eh. Pag ginawa mo to unti-unti, wala na tong hindi ko kaya. Makakaya mo na. Ma-expand na yung ulo mo. Yan ang problema sa ating kababayan. Sorry didiretso ko kayo. Marami sa kababayan natin, hindi expanded yung utak nila. Naintindihan ko nag-start ka mahirap. Mahirap mag-expand eh. Pero unti-unti expand mo. Kaya ko to. Yung mga hindi mo kaya, mas maging successful, maging manager ka sa Jollibee, maging leader ka. Unti-unti yan. Leader ka sa Christian group nyo. Unti-unti, pataas ng pataas ng pataas. Okay?
Final quotes ko sa inyo, tingnan nyo ha. Kung gusto mong kumita ng pera, wag pera ang goal mo. Hindi nyo maintindihan. Sabi mo, Dok, ano pinagsasabi mo? Gusto kumita ng pera, di kailangan mo ng pera, mali. Pag swapang ka, gusto mo lang pera para sa'yo, ako tinatakbuhan ko yan. So, tingin ko pala, naku, ba't ko tutulungan to? Swapang walang pakinabang. Diba? Ayaw ng tao ng ganyan. Ang gusto ng tao, meron kang higher goal. Yayaman ka, yung kita, yung iba bibigay mo sa mahirap. Gagawa ka ng magandang building, nakakatulong din sa ekonomiya. O gagawa ka ng school, kumikita ka, pero nagiging top-notcher naman yung mga students mo. So, meron kang purpose na maganda talaga. Kasi yung money, hindi siya endpoint eh. Kung endpoint mo lang money, edi naging scammer na lang. Ay, money pala gusto mo. Tandaan nyo gusto mo ng pera, wag muna pera. Anong gagawin mo sa pera? Bakit kita tutulungan? Pag yumaman ka, lumakas ka sa Facebook, sa YouTube, ano gagawin mo? May gagawin ka bang matino o maglalabas ka lang ng fake news? Diba? Depende. Yun ang secret para ma-attract mo. Yung matitino, mag-a-attract ng matitinong tao. Yung mga salbahay, ma-attract nila, salbahay din. Diba? Birds of the same feather flock together. Last quote, ito. Huwag umasa na may magbibigay sa iyo ng malaking pera, ng biglang posisyon na may pera o may reward. Huwag ka na umasa. Siguro, tsatsamba ka, 1 in a million. Hindi yan ang secret. Ang dami lumalapit sa akin, Dok, share mo ko. I-share mo yung account ko sa Facebook mo, yayaman ako. Hindi po, it's not gonna work. Pag shinare ko yung page nyo, bali wala. Bakit? Kahit pumunta sa page nyo, walang laman naman yung page nyo. Diba? Anong titingnan ng follower ko doon? One video, one tip? Wala eh. Hindi yun ang secret. Marami ako tinutulungan sa social media, million na followers nila. Yung iba, very successful na sila, yung views nila, hindi ko shinare. Tinuro ko ang hanapin mo yung tamang kaalaman kung paano yumaman at maging successful. Ito nga yung tinuturo ko sa inyo eh. Ito kailangan. Ito step by step. Ito yung hindi nyo pa, ito yung kailangan baliin nyo. Kailangan maalis nyo to. Mahirap. Ito mahirap to ma-break. Ako, it takes years and years. Unti-unti ang step. Pero pag unti-unti, expand ng expand. This video is the first step. Pag kaya mo na to, ay doon na tayo sa next step. Doon na tayo sa mga investment, paghawak ng pera, paano gagawin, paano kakausap, paano makikideal, paano hindi mai-scam. Yun na yun. Pero pag wala ka munang dating, kung ikaw mismo, ako nga kahit may nakausap ako, bata pa, mahirap pa siya. Nakita ko, magiging mayaman to, sigurado. Kasi nandun na yung dating eh. Nandun na yung confidence eh. Ready na siya eh. Tapos pag mayaman na, ang kalaban dyan, lumaki ang ulo, mayabang, doon din bumabagsak yung iba. Iba, hindi naman bumabagsak. Pero yan ang point. So, yan ang first step para sa ating kababayan. Salamat po. Sana po share nyo to. Mag-isip-isip paano i-improve ang buhay natin. Mag-aral na kayo, mag-enroll na kayo, mag-research kayo sa Google, sa YouTube. Piliin nyo lang yung mga matitinong content na talagang tumutulong sa inyo. Like itong video ko, talaga pang tulong to eh. Hindi to pang kita eh. Talagang pang tulong to. Kasi, isa pa, konti lang magtuturo sa inyo ng ganitong tips. May secret dyan. Kasi, yung mayayaman, ayaw nila maraming mayaman. Ay kung maraming mayaman, kukunti ang kita nila. Ang politiko, gusto nila mahina utak ng mga botante para mabilis bayaran. Yun ang gusto nila. Easy. Pag tumalino ang tao, makakapili sila matinong politiko. Diba? Pag tumino na yung mga mahihirap, yayaman sila. So, sino na magiging trabahante? Di wala ng workers. Diba? Hihirap yung mayaman. Yung mayaman, kailangan merong mahihirap. Yung mga scammer, gusto nila maraming walang alam. Maraming mag-i-invest sa scam. Yun ang gusto nila. Binibreak ko nga eh. Yung tinuturo ko sa inyo nga, baliktad eh. Para sa akin kasi, okay lang, mas marami umangat,
kahit hindi na masyado yumaman yung mayaman, at least mas marami, mas uunlad yung bansa. So itong mga secrets na tinuturo ko sa inyo, kakaiba po to. Sana po nakatulong. God bless po.